Hapunan namin ni Mr. ay pansit at manok. Pritong manok. 5 days ako di uminom. Habang nanonood kami ng Netflix. Gulit. Ha? Binigyan mo ba ako? Lo. Ano? Coding ka ba hindi? Coding? Hindi ka pwedeng magkilain ka, hindi pa pwede. Hindi. Sino yan? Teacher, nagwerta? Wala na, sa bahay na ako eh. Ha? Nasa bahay na ako. Boy! Ay, hindi na pwede? Oo. Sayang. Sige. Sige, thank you ah. Salamat. Thank you, Janet. Sa susunod. Sige. Sayang no? Nagwerta ako nga, sayang. Malamandaan din yun. Sayang yun, nagwerta. Pinakamababa ng 150 no. Sabi ko sana, kung kanina pa yung tumawag. Hindi pa nakakabili ng beer? Wala ya. Ako pa naman. Doon saan ako? Kaya, magkokoka ko. Mawala ka sa'yo? Minsan lang. Saan? Since time began, a war has been waged in the shadows between the armies of good and evil. It may be fought on a grand scale, Nakabudol ako or in the ng heart of a pampukan, single Mr. individual, or even a child. The evil has taken many forms and used the darkest of arts. In our time, they call themselves simply the Hand. The good follow the way of Kimaguri. Huwag mo ubusin yung Its masters can see the future, Kumuha ka and doon sa... perhaps even bring back the dead. 6. Legend tells of a unique warrior. Titirang ko yung wallet niya, di pwedeng maubusan. This warrior is a woman, 6, a motherless 8. Lucky daughter, and it is her destiny to tip the balance between 8. good Dagdagan ko na lang. She is a treasure, and both sides seek her out as a final weapon in an ancient war. 20. Perimeter, which is status? Doesn't matter. You can't stop her. Nobody can stop her. Ano ka naman ito? Tamo, kami na nga lang dalawa, hindi pa kami nag-uusap. Tuloy pahinga natin eh. Langaw ba yun? Oo, yaman na yan. Mamaya mamala din yan. Sa akin, Coke. Sa Mr. Beer. Diba? Ito? Ipon. Hipon? Yung hipon natin? Gabi na, may langaw pa. Overtime. Ito na napunan namin. Grabe na ako. Isa lang naman yan. Kaya ko ba yung nuod? Naboboring ako. Nabobored ako sa ano.
Sisitin ko na naman ang mga tao sa mukha na. Kasi mga ano ko dito, 1.5 year. 1.5 year. Mas dapat. Ganito pala sa Bukaga. Ganda no? First time ko dito eh. Master Gout. Ano balita? Uy, kanina yan. Uy, kanina yan. Ganda. Pwede na mga kapatid ang bahay ni Idol. Uy, ay, tari na sino? Sosyal. Baka mamaya may laman to ha. Eh, malubog to. Mahal talaga yung mga pagkakas. Kalakita. Oo. Kasi yung kwarto ko. Ayun, ayun, ha? Tama na, gabi ka naman sumubo. Isang guhit ng price, kalaki naman ha. Simula na magkulita sa masinong tingin. Pinigil mo yung kabila. Gandang hapon. Ayun, dapat paalis na ako ngayon mga kapalalim. Hindi pa siya paalis kasi maliligo pa naman ako. Pero yung aking mga gamit ay nakaready na papunta sana ng Dumaga. Pero bigla bumuhos ang malakas na ulan. Kaya madilim na naman ang paligid sa labas. Bigla akong naalala na meron nga palang papasok na bagyo ngayon. Ang plano sana namin ay lalaot kami Mura lang ng buhay namin. kasama si Idol doon sa Pag kami dalawa lang. Hindi ko alam na yung bagyo siya, hindi niya rin. Ayaw ko nararamdaman. Kaya natin mabuhay ng masarap. Papasok pala. Oh! Hindi ko alam kung I mean, makakaalis ako ano, ng yung ito dahil yun. Post, ano na, graduation na. Post. Meron pa, may kidlat pa Ibig sabihin ni Mister, pag tapos na yung obligasyon pagpapaaral sa mga anak. Oo. Kasi syempre, sa ngayon, super... Hindi nakaka-stress kami. Di naman nagtitipid kasi pagdating sa pagkain, di namin... Hindi talaga tipid. Leftover nga eh. Eh lang syempre, yung luho, wala na kami doon. Wala na kaming... Kahit nga pag-grocery, wala eh. Pagkakusa na lang ng anak namin nag-grocery. Pero ano simula nung mag-ilo-ilo kami, ngayon, lasayahan ako. Sumali ka agad ako sa paluwagan. Aba, hindi ako, kampante. Dinalawang butas ko. 2,000 kinsenas katapusan. 2,000. Gulat nga sa kasi Ate Nitz. Aba, ewan ko kung ako lang o ilang lang kami 2 butas. Dami ko rin pera. Sabi ko, hindi. Kasi may sinasalihan si Mister na paluwagan taon-taon. Nung nakaraang taon, kaya kami nakauwi ng Iloilo. Talagang pinag-ipon si Mister. Nasa 40 sila number. 2 taon. 2 taon pinag-ipunan ni Mister sa paluwagan. 43 akisit katapusan yun. Kaya kami nakauwi ng Iloilo. After 33 years na hindi ako nakauwi. Pero Yun. bakit? Kasi nga busy tayo sa pagpapalaki sa Kasi inuna talaga namin yung pag-aaral ng mga bata. pangit nga ng bahay namin eh. Bahay namin, wala. Lang. Kasi ngayon, basta importante, hindi lang tumutulo. May tumutulo na nga eh. Yung nakakagawa 3 years ago, no? 3 years ago. Siya na naman yung sa isipin ko yun. Hindi, kasi 2020. Yung taon, di ba? 3 years ago. 3 years ago, kasi after 1 year, kasi kinain nga ng tawag doon, ashfall. Bubong. Yung bubong namin. Kaya talagang butas, as in, nauubusan kami ng planggana sa loob ng bahay. Hindi namin alam kung paano namin sahurin. At talagang pinangutang namin yung pagpapagawa ng bubong. Hanggang ngayon nagbabayad kami. Mabubungan lang. So, yun. Ngayon, siyempre, kapos ang budget, hindi din natapos. Yung flashing, hindi nakabit yung flashing na. Hindi na naubusan ng budget, hindi na tapos yung flashing sa magkabilaan, kalikod, hindi nalagyan. So, importante hindi tumutulo ng katulad nung dati. Kumbaga ngayon, anggi-anggi na lang sa loob. Tapos, ano pa? Yun, wala kaming luho. As in, ang pinakaluho namin, pamilya, pagkain. Tsaka kay Mister. Yung beer niya. After niyang magbiyahe, nakasubi na siya ng pang-budget sa pang-ulam, pang-budget sa baon. Kasi yung tuition fee, hati naman ang pagpapaaral kasi doon sa bunso namin, which is graduating ngayon, may awa ang Diyos. Nagtutulungan si Mister at yung panganay ko. Kaya basta mairaos talaga namin yung edukasyon nila. Wala na sa amin yung luho. Siguro makita nyo man kaming lumalabas-labas. Yun ay courtesy na po yun sa kumbaga ano na yun ng panganay ko pagka nagkaroon siya ng extra, yun malabas kami. Tapos ang grocery,
Hindi na rin kami nag-grocery. Kasi Basta meron ano, kami meron lang kaming toyo, suka, bawang, sibuyas. May gagamitin lang ako sa pagluto. Toothpaste, sabon. Tapos toothpaste, sabon, shampoo, mga ganun. Basta meron kaming ganun. Tapos importante yung ulam. Kasi pag after magbiyahe ni Mister, Yung may pag-ibig. kailangan nakasubi na yung pangbili ng ulam. Or bibili na siya ng ulam sa saan? Sa palengke. Sa frozen, ano? Frozen. Yung frozen, Sa baka ano kami? Sa Alphamart. Yung chicken sa Alphamart namin binibili, tapos ang pork doon sa frozen na Dahil na madala mag-isda. Abay, nung mawala dihabak naman kasing mas mura kaysa palengke kasi grabe talaga ang taas ng Oo, magbaka ka na lang. karne ng baboy sa Kung palengke. magleliempo ka, magbaka ka na lang. Umaabot ng 400 plus. Hindi ko alam kung bakit. Ba't di pala tayo nakapagbaka, no? Ngayon kaya ang ano ko. Meron pa naman tayong baboy dyan, ano? Hindi, Pagka bibigyan. super ano talaga si Mister, bawa kasi maliban sa pagta-tricycle driver, si Mister School service. school service. Ilang taon na? Hindi, 10. 12. 12 years na siyang nag-school service. School. Elementary pala si Chingo. Kaya yung mga dating siniservisan niya, mga professional na ngayon. May mga asawa at anak na nga yata. Ngayon, no? Yun. Yung dating- Ngayon, yung mga service yung may maliliit, mga nire-recommend ng mga dati niyang service, kapatid, pamangkin, basta ka mag-anak. Yun, ang dami niyang service. Tapos, ayun, yun yung pinaka-ano, kaya naman kami ay, kasi kung sa pagta-tricycle lang, talagang, wala, siguro, titira si Mister sa terminal. Lalo tangkat ngayon ng biyahe nila ay alternate. Kumbaga, biyahe ngayon, wala bukas, biyahe sunod na araw ulit ang biyahe. So, salitan. Kaya hindi talaga makakaano. Tama lang pang ano, pangkain. Kaya awa ng Diyos meron namang service. Kaya kahit papano na ano, kaya pag ano, yung sabi ng luho, yun lang, wala kami sa ngayon. And sinasabi naman ni Mister na mararanasan namin tong ganito kapala tapos na kami sa obligasyon namin sa pagpapaaral sa mga anak. Yung Tsaka di isa kami naman, toxic Pilipino na ano, yung pagkatapos ang anak, ano, kailangan may obligasyon sila magbibigay sa amin. kumbaga pinapractice na namin ni Mister yung Hindi ano. namin pinalaki yung ganun yun. Huwag lang sana kayo Huwag lang magkakasakit. magkasakit talaga. Kasi sa totoo lang, kung kami lang dalawa, aba, sobra-sobra. As in talaga super sobra-sobra. Kung kami dalawa lang, ha. Yun, naputol tayo kanina. Sabi ni Mister kanina, nararanasan namin yung ganito, kaming dalawa. Pinapractice na talaga namin yung kaming dalawa na lang. Kahit sobrang busy na namin. Kasi sa amin dalawa, ako yung PDA sa mga bata, public display. Hindi ko alam bakit maano ko, pero extreme ako magalit, pero Ano din siya, sobra siya kung mag-ano na. oo, masalita ako, ha. Pero wala pang 5 minutes kaya yung Totoo lang, pag kaming yung dalawa kong dalaga tsaka kami magkasama dito sa bahay, siya yung talagang papansin palagi. Kailangan ano, yung attention namin sa kanya. Pagka kami syempre nag-uusap-usap, talagang gagawa siya ng paraan para mapansin namin. banding sa 10 tatay, isa lang ganun o dalawa. Walang ganun. Ganun siya talaga kaano sa mga, hindi naman siya overprotective, hindi naman din siya, hindi kasi kami naging mahigpit masyado sa dalawang anak namin. Kaya yung mga yan naging spoiled na rin kasi alam nila, galit si daddy, 5 minutes lang, bati na ulit namin. Wala lang agad, walang pride sa amin si daddy. Ang nakakatakot pag ako nagka-pride kasi tumatagal ng 2 araw, 1 araw, yun ang takot na sila. Pero hindi tatagal. Pero takot si Mister dun sa panganay namin. Minsan pag nag-away sila, ang tagal na, Kamukha ba naman yung kapatid kong babae tapos kaugali ko pa, paano ko di matatakot? ang tagal nilang hindi nakikibuan, more on si Mister lagi talaga ang bumibigay. Alam naman yung mga bata. Wala akong pride sa kanila dahil pag di ko tuloy ako silang di kinibon, di ko sila mahal. Pero kahit ganun yung pagpapalaki namin, kasi yun nga, hindi kami naging mahigpit sa kanila. Salamat sa Diyos at naging nga, responsable naman silang mga bata. Parang podcast to, podcast with Mister. With Pambasan sa Kototo, yung title mo. Tapos ano, ayun,
hindi sila yung, kumbaga kami, pagdating ng panahon, sabi ko nga kay Mister, sabi nga ni Mister, pagka tapos na pala tayo sa obligasyon, hindi naman kasi obligasyon, ay sabang buhay naman talaga namin obligasyon sa mga bata, pagiging magulang. Ibig sabihin, financially siguro, Tapos na. no, pero nandun pa rin, support na lang. Kasi kaya naman. Kaya sabi nga ni Mr. Kaya niya talagang iginapang sa magandang school, ang magandang edukasyon ng anak Hanggang namin. nakakayanin. Para din yun sa kanila. Pagdating ng panahon, kami, kumbaga, kahit hindi namin sila kayang UPLB at Mapua, Laguna. hindi man namin sila kayang suportahan, kaya nilang suportahan yung pangangailangan nila sa pamilya. Magiging pamilya nila. Ganon din sana yung ibibigay nilang pag-suporta sa mga anak nila in the future. Kumbaga, pinaka-importante talaga edukasyon. Kasi kami wala kaming may papamana sa mga anak namin talagang Aba, meron. material. Bahay na to. Worth 750,000 to. Ito ang bahay na to, oo. Pero, nakikita ko sa mga anak ko, more on, gusto nila talagang magsolo, bumukod. Siyempre. Kaso natatakot sila kasi nga susolo sila. Kaso may susi kami. Dating ng Biyernes, nandun na kami. Pagkatapos ng service ko, Yun ang agreement nila. may susi. Kailangan may duplicate daw kami. Ayun. Sabi nga naman manugang kong ilaw eh. Baka naman pag nandito lang tayo sa Saranlupa nag-apartment, makikita ko pagdating ko sa bahay, nakailata si daddy, si tito sa sa sala. Ibig sabihin nakahiga na kagad, naghihintay na kagad na kainuman. Siyempre pag payday lang yun. Ganun pala, no? Yung, sabi nga, pinapractice na namin mga sarili namin na talagang kaming dalawa lang. Kasi talagang, totoo yan, sa totoo lang, babalik at babalik tayo sa kung paano kami nag-umpisa, yung kaming dalawa lang. Yun kasi yung Yan ang cycle ng buhay talaga sa Pilipinas. Yun yun. Tapos, yun din kasi yung pinamulat namin sa mga bata. Unahin yung pamilya nyo. Unahin nila yung pamilya nila. Magiging pamilya. Yun, nakuha agad ni Bernice yun. Si Chingay medyo old school pa. Sabi ko, hindi anak. Huwag lang kami magkakasakit, kaya na namin ni Mami, sobra-sobra pa. Pag nagkasakit kami, isip ko, nasa sa inyo na yan. Bilang Pilipino. Kasi ako sa totoo lang, Itong bahay na to, malaki pa para sa amin ni Mami. Gusto ko yung simpleng-simple lang, parang condo style lang. Hindi pa to condo style, ang dami na itong ang dami na itong pasikot-sikot eh. kasi ako sa totoo lang, lumaki, ilang taon na akong nawalay sa pamilya ko, sa nanay, sa magulang ko, sa mga kapatid ko. 33 years akong kami bago nagkita ulit. Kasi nung nagbakasyon kami ni Mister ng 2 weeks. Alam ko mga katoda, sa susunod na podcast style namin ni Mrs. kikwento namin yung pagiging yung pagbalik namin sa Iloilo, kung ano yung napiling ko, kung naramdaman ko, kung ano naramdaman ni Rexe, ni Mrs. kung ano sa susunod yun. Yun Ano yung istorya nung pagbakasyon namin. Magandang podcast yun. Magandang kwentuhan yun. Sa totoo lang, sana sana umabot kayo dito sa dulo. Pag umabot kayo dito sa dulo, i-like nyo, comment, like, share, and subscribe kay Mrs. Mami Rexel's TV. Okay, hanggang sa At syempre, Mang Kuloks. At saka na ako, basta tintayin ko lang mag-clicking kay Mrs. Okay na ako eh. Tamad lang ako talaga mag-edit. Hanggang sa muli. Impromptu to ha, walang plano. Walang plano. Yan lang. Sa susunod, bye-bye. Bukas ulit. Bukas. Yun naman Iloilo journey namin.